Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Naldo. Walang eksaktong taon. La Castellana, Negros Occidental. Maaga pa lamang nagigising na si Jose para pumunta sa trabaho. Araw-araw, nilalakad nito ang 5 kilometrong daanan papunta sa bayan. Naninirahan sa kabundukan na sakop ng La Castellana itong si Jose. Mag-isa na lang sa buhay dahil bata pa lang. Namatay na ang mga magulang at kapatid dahil sa malubhang karamdaman. Maswerteng nakaligtas ang binata dahil ng mga sandaling tinamaan ng sakit ang kanyang pamilya. Nasa pangalaga ito ng tiyuhin sa kanilang bayan. Hindi lang ang mga kaanak ni Jose ang namatay, kundi maging ang ilan sa kanilang kababaryo. Hindi na ito naagapan dahil napakabilis kumalat ng sakit. Wala itong pinili. Lalaki, babae, bata at matanda, maging ang mga sanggol sa sinapupunan, isinisilang ng walang buhay. Ayon sa mga nakakatandang nakatira malapit sa baryo ni Jose, isang sumpa ang bumalot sa pamayanang iyon. Kaya simula nang mamatay ang mga mamamayan, wala ni isa sa kanila ang pumasok sa nasabing lugar. Umalis din si Jose. Piniling manirahan sa kabundukan dahil na din sa hindi magandang trato sa kanya ng mga tao. Ayon sa mga ito, si Jose ang dahilan kung bakit namatay ang isang buong baryo at kung bakit nila nasabi ang mga bagay na ito. Malalaman nyo sa pagpapatuloy ng kwento. Tinalikuran ng lahat si Jose, ngunit may 2 taong tumanggap sa binata. Ito ay walang iba kung hindi ang kanyang amo, si Mang Donato, at ang kaibigang si Naldo. Kaso nga lang walang kaalam-alam ang mga ito sa totoong pagkatao ng binata at sa taglay nitong kakayahan. Nagmamay-ari ng malaking koprahan si Mang Donato. Tinanggap nito sa trabaho ang binata at pinagkatiwalaan. Dahil na rin sa kakaibang sipag at tiyaga ni Jose, ipinagkatiwala nito ang pangasiwa ng lugar sa binata. Hindi lang koprahan ang negosyo ni Mang Donato, may malawak itong taniman ng tubo. At ng mga panahong iyon, kinikilala bilang pinakamayamang tao sa bayan. O Jose, mabuti naman at nakarating ka na. Alam kong nakakapagod ang paglalakad O siya, mag-almusal ka na muna bago magtrabaho. Busog naman po ko, amo. At isa pa, nasanay na yung katawan ko sa ganung kahabang lakaran eh. Nako Jose, tigilan mo nga ako. Alam ko na wala kang dalang pagkain sa paglalakbay. Huwag kang mahiya. Pumunta ka sa kusina. Ipaghahanda ka ni Aling Miding ng makakain mo. Inutusan ko siya na gawin yon tuwing umaga. Nang sa ganon pagdating mo makakain ka bago magtrabaho. Kasi nakakahiya naman, amo. Hindi ka na sana nag-abala. Ilang taon ka nang nagtatrabaho sa akin eh. At kung hindi dahil sa'yo, hindi magiging maayos ang aking koprahan. O siya, kailangan ko pang magpunta sa bayan. Ikaw na ang bahala dito. Nga pala, darating mamaya ang truck na maghahakot ng mga tuyong kopra. Ikaw na ang bahalang makipag-usap sa kanila. Alam mo naman ang gagawin, hindi ba? Ako na pong bahala, amo. Sige po, mag-iingat po kayo. Kakaiba ang turing ni Mang Donato sa binata dahil na rin sa mabuti nitong ugali. Lalo na sa pakikisama sa mga katrabaho. Nare-respeto ng mga ito si Jose dahil sa patas na paghuhusga sa mga bagay-bagay. Jose, nakahanda na yung mga tuyong kopra na ikakarga natin. Wala pa rin ba yung truck? Wala pa, Naldo eh. Pwede ba pakiusapan yung mga kasama natin na wag munang uuwi mamaya pagkatapos ng pagkakarga? Bakit naman? Ano bang meron? Basta, mamaya ako na lang sasabihin. Sige na, ikalat nyo muna yung mga bagong lukad na nyog para matuyo at pagkatapos
Magsipaganda na din kayo. Tuwing magpapakarga ng kopra, naglalabas ng sariling pera si Jose na ipinangmemeryenda sa mga kasama. Kaya naman ginaganahan ng mga ito na magtrabaho, lalo na kapag si Jose ang nangangasiwa. Ito ang karaniwang gawain ni Jose. Maliban sa pagsiguro ng mga produkto na kanilang ginagawa, siya din ang namamahala sa mga tauhan na nagtatrabaho sa lugar. Kaya hindi maiwasang may mainggit o hindi kaya naman mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Usap-usapan na naman ng ibang tauhan ng pagiging malapit mo kay Amo. Kesyo sip-sip ka daw. Pabida. Ikaw daw ang laging pinapabura ng matanda. Alam mo, Naldo, normal lang sa mga tao ang ganong pag-uugali. Hindi may iwasan na mga ganon eh. Hanggat alam mo na wala kang ginagawang masama, ituloy mo lang ang trabaho. Yan naman ang ginagawa ko, Jose. Kaso, minsan hindi ko maiwasang mapikon eh. Lalo na sa grupo ni Mitoy. Eh bakit ba? Ano bang sinasabi nila? Basta. Ayoko na magsalita. Baka mapikon ka lang din kapag narinig mo eh. Kilala pa naman kita. Ibang klase ka kapag nagagalit eh. Kaya nga, huwag mo nalang pansinin. Dahil wala namang maidudulot na maganda ang pagpatol sa kanila. Umuka nandyan na yung truck, halika na. Simulan na natin yung pagkakarga para matapos tayo na maaga. Mapagkumbaba, pasensyosong tao si Jose. Palaging nakatuon ng isipan sa trabaho. Hindi rin ito binibigyang pansin ang mga walang katuturang bagay. Matapos ang pagkakarga ng mga tuyong kopra, nagpaalam na ang binata na uuwi. Araw din ang sweldo ng mga oras na yun. Kaya naman nagkayayaan ang ilan sa mga katrabahong mag-inuman. Naldo, Jose, bakit hindi kayo sumama sa amin? Iinom kami ng mga tropa dyan sa kabilang kanto. O sige, wala naman akong gagawin eh. Medyo maaga pa para umuwi. O Jose, sigurado ka ba? Gusto mong sumama sa kanila? Oo naman. Minsan lang naman magyaya ng inuman nitong si Mitoy eh. Kaya pagbigyan na natin. Yun na nga eh. Minsan lang magyaya. Kaya naghihinala ako. Hayaan mo na. Ako nang bahala. Sumama ang magkaibigan sa pangkat ni Mitoy. Nung una masaya pang nag-iinuman ang mga ito. Kaso nga lang nang tumagal, lumabas ang ugali ni Mitoy. Ikaw, Jose, alam mo ba suyang-suya na ako sa ugali mo? Hindi ko lang masabi sa'yo ng harapan eh, dahil nahihiya ako kay Mang Donato. Pero ngayong tayo lang yun nandito, sasabihin ko ang lahat sa'yo. Masyado ka mayabang. Ano bang pinakain mo dun sa matandang amo natin? Ganyan na lang yung pagtrato sa'yo. Wika ni Mitoy. Nagulat si Jose sa mga narinig. Alam ng binatang hindi maganda ang pupuntahan ng usaping iyon. Lalo pa nang makita nito. Dumampot ng bote ang ilan sa mga kasamahan ni Mitoy. Mitoy, wala naman akong ginagawang masama eh. Sinusunod ko lang lahat ng utos ni Amo. Sana wag niyo masamain. Huwag masamain. Mas nauna kami sa'yo kung tutusin eh. Pero bakit ikaw yung pinagkakatiwalaan niya sa kuprahan? Kung nasaan man ako ngayon, yon ay dahil sa kagustuhan ni Amo. Wala akong magagawa kung nilagay niya ako bilang tagapangasiwa ng kuprahan. Kung tutol kayo, bakit hindi kayo magsabi kay Amo? Hindi na kailangan. Alam mo si, isa lang ang paraang alam ko para matigil yung kaambugan mo. Dito kita tuturuan ng leksyon. Ganun ba? Pag-isipan mong mabuti ang gagawin mo, Mitoy ha? Nakainom ka. Baka pagsisiyan mo mangyayari. Wika ng binata. Nagtayuan ang mga kasama ni Mitoy. Pinaikutan si Naldo at Jose. Tumayo si Naldo. Ngunit nanatiling nakaupo ang binata. Hoy Mitoy, kumalma ka. Tayo-tayo lang naman na magkakasama sa trabaho. Bakit kailangan mo pang magganito? Huwag kang makialam, Naldo. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na dito. Sige na, Naldo, umalis ka na. Ako lang ang pakay nila.
Ayoko madamay ka. Pero Jose, mapapahama ka lang. Halika na. Umalis na tayo dito. Hindi, Naldo. Patuloy lang lalaki yung gulo kung hindi ko tatapusin to ngayon eh. Pero hindi mo sila kaya, Jose. Nababaliw ka na ba? Malalaking tao ang mga yan, oh. At isa pa, napakadami nila. Magtiwala ka lang sa akin, Naldo. Umalis ka na. Ako nang bahala. Pag-uusap ng dalawa. Dahan-dahang naglakad palayo si Naldo hanggang sa makapagtago ito sa likod ng puno. Pinanood ang kaibigan kung ano ang gagawin. Handa siyang tumulong anumang oras. Hindi niya ito iiwan. Nakatayo ang binata sa gitna ng mga kalalakian. Nagtatawanan ang mga ito habang hawak ang mga walang lamang bote. Hinila ni Mitoy ang damit ni Jose. Sa sobrang lakas ng pagkakahila ay napunit ito. Sigurado ka ba? Ito ang gusto mong gawin? Ang lakas ng loob mo magtanong ng ganyan Kung sa bagay, ito na ang huling pagkakataon na may makakausap kang tao. Tandaan mong mabuti ang mukha ko dahil ito na ang huling makikita mo. Nanlaki mga mata ni Naldo. Nakita nitong naglabas ng patalim si Mitoy. Walang pagdadalawang isip na sinapakang binata. Kaso nga lang laking gulat nito nang mabale ang patalim. Itinulak ni Jose si Mitoy dahilan para mapatras ito ng ilang hakbang. Anong ginawa mo? Paano naputol yung kutsilyo? Wala naman akong ginawa Ikaw nga yung sumaksak sa akin eh. Habang tinatanggal ang napunit na damit, tumambad kay Naldo ang tattoo sa magkabila nitong dibdib. 2 bilog na simbolo. May mga letrang nakaukit. Sator Coronados. Pinaghampas ng mga kasama ni Mitoy ang binata gamit ang mga basyo ng alak. Bagaman nabasag, hindi man lang nasugatan ang katawan ni Jose. Isa-isang sinuntok ng binata ang mga kalalakian. Laking gulat ni Mitoy sa taglay nitong lakas. Matapos gulpi ng mga kasamahan, ibinaling nito ang atensyon kay Mitoy. Walang pagdadalawang isip itong sinugod. Pinagsusuntok ni Jose ang kalaban hanggang sa magkalasog-lasog ang katawan. Hindi makapaniwala si Naldo sa nakita. Ito ang unang beses niyang mamalas ang ganong kakayahan ng kaibigan. Matapos gulpi ng pangkat ni Mitoy, umalis na ng lugar si Jose. Nagulat ito nang makitang nasa likod ng puno si Naldo. "Oh Naldo, anong ginagawa mo dito? Di ba ang sabi ko sa'yo umalis ka na?" Pasensya ka na, Jose. Hindi ko maiwasang mag-alala eh. Mamaya ako anong gawin sa'yo ni Mitoy eh. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na ako na ang bahala? Ay naku, halika na nga. Bago pa magising yung mga yan, oh. Mukhang malabong mangyari yan, Jose. Tignan mo yung ginawa mo. Ibang klase yung lakas mo. Hoy, wag mo sasabihin sa iba yung nakita mo dito ha. Maasahan ko ba yan, Naldo? Oo naman, oh. Para saan pang naging magkaibigan tayo kung ilalaglag kita? Pero teka, sabihin mo rin sa akin, saan ka kumuha ng ganong lakas? Ang mabuti pa umalis na tayo dito. Sa bahay ko na lang ipapaliwanag yung lahat. Pag-uusap ng dalawa. Pagdating sa tinutuloyan ni Jose, kinulit ito ng kinulit ni Naldo tungkol sa nakita. Dahil nakapagbitaw ng pangako, walang nagawa si Jose kung hindi sabihin ang dahilan kung bakit ganon siya kalakas. Yung lakas sa taglay ko, dahil sa mga tato sa magkabilang dibdib ko. Yung kaliwa, krus ng San Benito, napapaligiran ng mga letra. Bawat letra may basag na kapag inusal, nagagamit ng maayos. Magbibigay ng kakaibang lakas, kabal, kunat, depensa sa mga nilalang o pangkaraniwang tao. Yung sa kanan naman, Sator Coronados. Ito yung nagbibigay sa akin ng sapat na kalinawan sa pag-iisip. Tamang pagpapasya. Kapag pinagsama ko yung kakayahan nila,
nagkakaroon ako ng hindi masukat na lakas at katalinuhan. Sa haba ng paliwanag mo, wala naman ako nauunawaan eh. Pero, agimat yan, di ba? Parang gano'n na nga. Pasensya na ha. Yun ang pinakasimpleng paliwanag tungkol sa mga tattoo ko eh. Pero pare, saan ba nanggaling ang mga yan? Ito ba? Nakuha ko to nung may nakilala akong weirdong matanda eh. Kagaya ko may mga ganito din siyang tattoo. Pangalan nun Tandang Fabian. Pabian. Taga saan naman yung matandang yun? Andito lang yun sa paligid. Hayaan mo. Baka puntahan ko siya sa susunod na araw, isasama kita. Aba, ayos ah. Mukhang gusto ko yung sinasabi mo. Sige, sasama ako. Gusto ko ding makilala yung matandang yun. Malay mo, bigyan niya din ako ng aghimat. Duda ako dyan pare. Pero wala namang mawawala kung susubukan, di ba? Ano, dito ka na ba matutulog? O uwi ka pa sa inyo? Siguro dito na lang. Natatakot ako umuwi eh. O sige, mas mabuti nga dito ka na lang matulog para maaga tayo makabalik sa trabaho. Asahan mo, marami tayong gagawin bukas. Matapos ang pag-uusap ay nagpahinga na ang dalawa. Hindi pa rin mapalagay si Naldo. Patuloy na bumabalik sa isipan ang kaganapan. Kinabukasan maagang nagising ang dalawa. Nagkape. Kagad pumunta sa koprahan. Nanlaki ang mga mata ni Naldo nang buksan nito ang trangkahan ng bodega. Naroon ang mga tauhan ni Mitoy. Kitang-kita niya kung paanong pulbusin ni Jose ang mga katawan nila. Kaya hindi ito makapaniwala na nagawa ng mga ito na tumayo at bumalik sa kanilang trabaho. Uy Jose, nandito yung grupo ni Mitoy. Hindi ba nilasog mo yung mga yan kagabi? Paano nangyari yun? Huwag kang mag-alala. Normal na makabangon sila. Hindi naman yung physical na katawan yung binugbog ko eh. Yung espiritual. Tigalpo. Yun yung tawag dun. Ha? Hinampas mo sila sa pader eh. Paanong espiritual yun naapektuhan? Ay nako. Mahirap ipaliwanag yung ganyang bagay eh. Halika na. Magtrabaho na muna tayo. Huwag kang mag-alala. Nakalimutan nila yung nangyari kagabi. Walang naaalala yung mga yan. Paanong nakalimutan? Ako nga nanonood lang. Tandang-tanda ko lahat na nangyari. Sila pa kaya? Sila yung nagkandabali-bali yung mga buto. Ayaw mong maniwala. O sige, di tanungin mo sila. Nilapitan ni Naldo ang pangkat ni Mitoy at tinanong. Nagulat ito nang malamang totoo ang sinabi ni Jose. Ayon sa mga ito, nagkaroon ng gulo sa tindahan kung saan sila umiinom. Napuruhan si Mitoy at ang gumulpe sa kanila ay mga dayo mula sa kabilang bayan. Paano nangyari yun? Mangkukulam ka ba, Jose? Sira, hindi ako mangkukulam. Sabihin na lang natin na meron akong kakayahan na gawin yung mga ganong uri ng bagay. Sige na, magtrabaho na nga tayo. Mamaya dumating pa si Mang Donato. Makita wala tayong ginagawa dito eh. Habang nagtatrabaho, hindi pa rin mabura sa isipan ni Naldo ang nangyari. Hindi nito lubos maisip kung paanong nagawa ng kaibigan ang burahin ang alaala ng mga nakaaway. Ilang araw ang lumipas gaya ng ipinangako ni Jose. Isinama nito ang kaibigan upang puntahan ng kanyang maestro. Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Naldo ng mga oras na yun. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, makakarap niya ang isang totoong ermitanyo. Bago sila tumuloy sa kinaroroonan ng matanda, namili si Jose ng mga alak, bungkos ng tabako, isang kaba ng bigas. Pinaliwanag nito kay Naldo na ibibigay niya sa maestro ang mga dala. Ano ba ang itsura ng tatang Fabian, Jose? Matandang walang buhok? May hawak na tungkod? Ika-ika kapag naglalakad? Kabaliktaran ang sinasabi mo, Naldo. Magantay ka lang. Mamaya, makikilala mo din sa Maestro Fabian. Maupo muna tayo. Dito natin siya antayin.
Naupo ang dalawa sa lilim ng malaking puno. Nasa dulo ng bayan ang magkaibigan. Wala na halos nakatira doon dahil paanan na ito ng kabundukang sakop ng kanilang lugar. Maya-maya lang may nakita si Naldo, isang matandang mahaba ang buhok. Purong puti, nakasuot ng damit na walang manggas. Habang palapit ito, unti-unting lumilinaw ang itsura. Nanlaki mga mata ng binata, napakakisig ng pangangatawan ng matanda. Puro tato ang braso hanggang sa leg. Kinalabit nito si Jose at tinuro ang matanda. Hindi ba yan yung inaantay natin? Mukhang hindi naman, no? Tignan mo, oh. Mapagkakamalan mo bang ermitanyong isang yan? Sobrang laki ng katawan eh. Ay, siya mismo si Maestro Fabian. Halika, salubungin natin siya. Dali mo yung mga pinamili ko sa bayan kanina, ha? Banda doon ng bahay ni Maestro eh. Dali-daling pinasa ni Naldo ang sako ng bigas. Binitbit ni Jose ang iba pang dala. Naglakad ang mga ito papunta sa kinaroroonan ng matanda. Anong ginagawa ng alibugha kung mag-aaral sa lugar na ito? Nabuburyo ka ba sa syudad? Magandang umaga, Maestro. Hindi naman po. Gusto lang kitang dalawin eto. May dala ako masarap na lambanog. At yung paborito mong tabako galing kay Aling Gloria. Sinusuhulan mo na naman ba ako? Huli kang nagdala sa akin ng mga ganito nung hiniling mo ang dasal ng selyo ng gabay. Ngayon, ano ang pakay mo? Wala naman po, Maestro. May ilang katanungan lang. Lalo na tong kaibigan ko si Naldo. Nga pala Naldo, si Maestro Fabian. Katanungan. Ano kaya ang maaaring itanong ng isang kagaya mo? Magandang umaga po, Maestro. Kung inyo pong mamarapatin, kanina pa masakit ang paa ko sa kakalakad. Bakit hindi muna tayo maupo at pagsaluan ng masarap na lambanog? 2 buwan nang hindi dinadampian ng alak ang aking lalamunan. Hindi na naituloy ni Naldo ang tanong dahil pinutol ito ng matanda. Nagtaka din ito dahil wala naman siyang nakikitang bahay sa paligid. Jose, nakakatakot yung maestro mo ha. Nasaan yung sinasabi niyang bahay? Wala naman ako nakikita. Magantay ka lang dahil kailangan ng pahintulot ni Maestro para makapasok ka sa kanyang tahanan. Pag-uusap ng dalawa. Ibinaling ng mga ito ang tingin sa matanda. Nanlaki mga mata ni Naldo nang kinumpas ni Tatang Fabian ang kamay. Biglang lumitaw ang malawak na bakuran na napapaligiran ng malaking puno. Napakagandang mga bulaklak. Sa kalagitnaan nito, isang maliit na kubo. Pinapahintulutan kitang pumasok. Bagaman nagdadalawang isip, tumuloy pa rin si Naldo. Natatawa si Jose sa reaksyon ng kaibigan. Tila ayaw nitong humakbang sa takot na baka kung ano ang mangyari. Anong nangyayari sa'yo? Tumuloy ka na. Ang laki ng katawan mo pero natatakot ka. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi kita ipapakain sa mga alaga kong sigbin. Napalunok ng laway ang binata nang marinig ang sinabi ni Tatang Fabian. Sigbin? Totoo ba ang sinabi ng maestro mo? Oo, pero wag ka maniwala sa kanya dahil hindi naman kumakain ng tao ang mga sigbin. Uling at hilaw na papaya ang gusto ng mga yan. Marahang naglakad ang mga ito papasok sa kubo. Nung una ay hindi mapakali si Naldo. Ngunit kalaunan ay nawala sa isip ng binata ang mga misteryosong bagay sa paligid. Dahil na rin sa sobrang kalasingan, hindi na nito napipigilan ang sariling magsalita. Hanggang sa maitanong kay Tatang Fabian ang tungkol sa kakayahan ni Jose. Tatang, sabihin niyo po, ano po ba talagang sekreto ng kaibigan ko? Bakit ang lakas niya? Hindi pa tinatabla ng bala. Napatingin si Tatang Fabian kay Jose na noon ay nagkakamot ng ulo.
Mukhang may kailangan kang ipaliwanag, Jose. Sabihin mo sa akin, paanong nalaman ng kaibigan mo ang tungkol sa mga kaalamang itinuro ko? Napabuntong hininga si Jose. Wala nang nagawa kung hindi sabihin ang pangyayari. Ganito po kasi yan, maestro. Pinagtulungan kami ng mga kasama ko sa trabaho eh. Wala na akong maisip na paraan kasi kami ang mamamatay ng mga oras na yun. Ginamit ko po yung mga tinuro nyo. At isa pa, hindi po ba? Para sa mga ganong pagkakataon naman ng mga kakayahan ko. Hindi kita tinuruan para manakit. Alam mo ang alituntunin ng mga aral na ibinigay ko. Gayon pa man ay nangyari na ang mga nangyari. Hindi na natin maibabalik pa. Huwag mo na lamang uulitin. Napuno ng pangaral ang tenga ni Jose ng araw na yon. Pinaliwanag ng matanda ang kakayahan ng binata kay Naldo. Ayon dito, 2 marka sa magkabilang dibdib. Simbolo ng dalawa sa pinakamakapangyarihang selyo ng mundo. San Benito, Sator Coronados. Kapag pinagsama ang dalawang ito, nagkakaroon ng kakaibang lakas ng pangangatawan at katalinuhan sa pagpapasya ang taong may tangan. Ayon din sa matanda, ipinagkaloob niya ang 2 selyo para din maituwid ang kanyang buhay. Inabot ng dilim ang dalawa dahil naaliw ang mga ito sa pag-uusap. Nagpaalam na ang mga ito sa matanda dahil may trabaho pa kinabukasan. Nakakalungkot naman at kailangan na nating maghiwalay. Hindi ko alam kung kailan ka uli dadalaw. Pero kung sakali, alam mo kung saan ako hahanapin, hindi ba? Huwag po kayo mag-alala, Tatang. Kung gusto niyo po, araw-araw kaming pupunta dito eh. Wika ni Naldo. Natawa ang matanda sa sinabi nito. Pasensya na. Meron akong hindi nasabi tungkol sa lugar na ito. Oo nga pala. Alam mo ba yung tahanan ni Maestro? Lumilipat din kung nasaan siya? Yan ang kalokohan. Paano mangyayari yun? Ano yun, maglalakad yun? Hindi natapos ni Naldo ang sasabihin. Tinubuan ng 4 na paa ang kubo ng matanda. Nagsimulang maglakad palayo. Nasagot na ba ang katanungan mo? O siya, nagmamadali na ang aking bahay. Baka maiwan ako. Hanggang sa susunod nating pagkikita, palagi kang mag-iingat, Jose. Kumaway na lang si Jose bilang tugon. Samantalang si Naldo ay tulala pa rin. Hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Nang mga sumunod na araw, muling nagkita ang dalawa. Parang walang nangyari. Ngunit malinaw sa isipan ni Naldo ang lahat. Alam nito na totoo ang lahat ng nakita. Inakala ni Naldo na yun na ang pinaka nakakamanghang pangyayari sa kanyang buhay. Ngunit lingid sa kalaman, isang kaganapan ang darating na lalong magpapakilala sa kakayahan ng kaibigan. Naglalakad pa uwi ang dalawa nang mapadaan sila sa nayong sinilangan ni Jose. Pinaliwanag ng binata ang lahat ng tungkol sa lugar. Hindi din lingid kay Naldo ang naganap dito. Ngunit nagulat siya nang malaman na dito isinilang at lumaki si Jose. Pasensya ka na kung di ko nasabi sa'yo ha. Pero dito ako lumaki. Sinasabi ng mga dating nakatira sa lugar na to. Ako daw yung dahilan kung bakit nagmistulang sementeryo yung lugar na to eh. Maraming taon na nakakaraan. Wika ni Jose. Inikot ni Naldo ang tingin sa paligid. Nakikita nito ang mga lumang bahay. Punong-puno ng mga baging at matataas na talahibang lugar. At sa bawat harapan ng mga tahanan, may mga krus na nakatarak. Ang ilan, 3, 4, hanggang 5 krus. Ang mga krus na yan ay tanda ng mga libingan. Lahat ng namatay sa baryong to, inililibing ng kanilang mga naiwang kaanak sa mismong bakuran ng tahanan nila. Muling wika ng binata.
Napansin ni Naldo ang lungkot sa boses nito habang nakatingin sa isang malaking bahay. May 2 krus na nakatarak sa bakuran. Kanino naman ang bahay na yan? Yan ang dati kong tahanan. Diyan ako pinanganak at nagkaisip. Pero nakakalungkot lang. Hindi ko na ngayon mararanasan ang dating masasayang araw. Ako yung sinisisi ng mga taga rito eh. Kaya huwag ka magtataka. Teka, ano yun? Nahinto sa pagpapaliwanag ang binata nang makita nito ang imaheng nakatayo sa bintana ng lumang bahay. Parang may tao sa loob. Tara, puntahan natin. Nakita mo rin pala, Naldo. Mas mabuti pa nga tignan natin kung sinong pumasok sa bahay. Dali-daling pumasok ang 2 sa lumang bahay. Nakita nila ang isang lalaki na nakasuot ng itim na damit. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Wika ni Naldo. Inawat ito ni Jose. Alam niyang hindi pangkaraniwang tao ang naroon. Sandali lang, Naldo. Tumayo ka sa likod ko. Hindi normal na tao yan. Anong sinabi mo? Kung ganon, anong nilalang yan? Isa siyang engkanto. Sumagot ka. Tama ba ako? Matalas ang pakiramdam mo, tao. Tama ka. Isa nga akong engkanto. Anong ginagawa ko dito? Ano pa nga ba? Alam ko na. Binibisita ko lang ang tahanan na minsan kong pinagkunan ng pagkain. Nanlaki ang mga mata ni Naldo nang marinig ang sinabi ng nilalang. Tinanggal nito ang itim na belo. Tumambad ang pulang mga mata. Naglabasan ang 4 na sungay. Marahang umatras si Jose habang hinaharangan ng kaibigan. Kung ganon, ikaw ang may gawa ng pagkamatay ng mga tao dito. Ako? Hindi ba ikaw ang sinisisi nila? Ikaw ang may dala ng sumpa. At yun ay dahil sa'yo. Mali ka. Dahil sa amin. Hindi lang ako ang natuwa sa pagkain mula sa nayong ito, kundi maging ang aking mga kauri. Biglang naglabasan ang maraming kamukha ng nilalang. Pinalibutan ng mga ito ang 2. Kinapa ni Naldo ang maliit na punyal sa kanyang tagiliran, ngunit inawat ito ni Jose. Walang silbi ang patalim na yan sa kanila, Naldo. Amin na ang kamao mo. Wika ng binata. Hinawakan nito ang 2 kamao ng kaibigan. Inusala ng dasal. Nakaramdam ng kakaibang lakas si Naldo. Yon ang unang beses na naramdaman ang enerhiyang ito. Anong ginawa mo sa akin, Jose? Sa susunod ko na ipapaliwanag. Sa ngayon, gamitin mo ang lakas na yan. Tulungan mo ako sa mga to. Sa palagay mo, may magagawa ang mga orasyon niyong mga tao. Walang kwenta ang mga dasal. Baka nakakalimutan niyo. Iisang aklat ang pinagkukunan ng ating mga kakayahan. Tama ka. Isang aklat nga ang pinagkukunan ng ating mga kakayahan. Ngunit magkaiba ang ating paniniwala. Ang kakayahang taglay ko, ginagamit para protektahan ng mga nilalang ng Ama. Samantalang kayo, ginagamit niyo ang biyaya ng Diyos para saktan at lipunin ang kanyang mga nilikha. Ang ama mong pinaniniwalaan, matagal ka nang tinalikuran. Kinumpas ng nilalang ang kamay. Nagsipagsuguran ang mga kasama. Sinalubong naman ito ni Jose gamit ang kanyang kamao. Nagliliwanag ang mga marka sa katawan ng binata. Laking gulat ni Naldo dahil sumasagot ang kamao niya sa bawat pintig ng puso. Sinubukan nitong suntukin ang isa sa mga kalaban. Napangiti ang binata dahil kakaibang lakas ang pinamalas ng suntok na yun. Pinagtulungan ng 2 ang mga nilalang
hanggang sa magsipulasan ang mga ito. Naiwan na lang ang kanilang pinuno. Ako si Aghan. Pinuno ng mga dalawi daw. Kung sa palagay mong nakakalamang ka, hindi pa ako nagsisimula. Nagpakilala ito sa pangalang Aghan. Sinugod ito ni Jose. Sinalubong naman ng binata ang atake. Sa pagkakataong iyon nanonood lang si Naldo. Namalas nito ang kakaibang lakas ng kaibigan, maging ang kakaibang lekse ni Jose. Nakikita ng binata ang bawat atake ni Aghan, kaya naman mabilis niya itong naiiwasan. Sunod-sunod na suntok ang binigay ni Jose, hanggang sa manghina na ang kalaban. Napalhod na lang ito. Hinawakan ni Jose ang magkabilang sungay ng nilalang. Binalibag sa sahig. Dahil sa lakas ng pagkakampas ni Jose, tuluyang gumuho ang lumang tirahan. Paulit-ulit nilampaso ng binata ang kalaban hanggang sa kusa na itong maging abo at naglaho. Sino yung nilalang na yun, Jose? Saka anong kinalaman niya sa nangyari dito sa baryo niyo? Siya ang may kasalanan sa pangyayari na sinisisi sa akin ng mga kanayon ko, Naldo. Sa wakas kahit papano, nawala na yung bigat na dinadala ko. Kahit hindi ko nagawang linisin ang sarili kong pangalan, alam na ng mga yumao ang katotohanan. Sapat na sa akin yun. Nay, tay, makakatawid na po kayo sa kabilang buhay. Huwag niyo akong alalahanin. Nasa mabuti akong kalagayan. Wika ng binata. Laking gulat ni Naldo nang mabalot ng napakaraming alitap-tapang paligid. Naglabasan ang mga ito mula sa bawat puntod sa lugar. Unti-unting naunawaan ni Naldo ang nangyari kay Jose. Mas lalo niya itong nakilala sa pagdaan ng panahon. Patuloy na naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Hanggang sa nagpasya si Jose na sundan ng yapak ng kanyang maestro. Bigla na lang itong nawala. Maraming taon nang lumipas, nagkaroon ng sariling pamilya si Naldo. Inakala nito na hindi na sila magkikita ng kaibigan hanggang sa sumapit ang dapit hapon ng kanyang buhay. Kasalukuyang nakaupo si Naldo sa tumba-tumba nang maaninag nito ang imahe ng isang lalaki. Kagaya niya puti na ang buhok at may hawak na tungkod. Sinasabi ko na nga ba, dadalawin mo din ako. Ano, Jose? Kumusta? Eto, masaya sa pinili kong landas. Ikaw, kamusta naging buhay mo? Nakakaramdam na ng pagod. Mukhang hindi na ako magtatagal. Oras na para magpahinga, kaibigan. Halika, sumama ka na sa akin. Sabay tayong tumawid sa liwanag. Napangiti si Naldo sa sinabi ng kaibigan. Nilingon nito ang mga apo na noon ay masayang naglalaro. Lingid sa kalaman ng matanda, nakasilip sa pintuan ng kanyang panganay na anak. Nakita nito na inunat ni Naldo ang kamay ng ilang segundo. Pagkatapos ay biglang bumagsak. Alam na ng anak na dumating na ang panahon ng pamamaalam ng ama. Nilapitan nito si Naldo. Naupo sa tabi. Tay, kung gusto mong sumama sa kaibigan mo, sumama ka na. Huwag mo kaming alalahanin. Wika ni Rigor, anak ni Naldo. Pasensya ka na, anak. Ganito talaga ang buhay bilang tao. Kailangan magtapos ang bawat yugto para magsimula ang panibago. Ngunit masaya akong iiwan ang mundong ito dahil nagawa ko kayong palaki ng maayos. At yun po ang pinakamagandang nangyari sa buhay namin. Nagkaroon kami ng isang mabuting ama. Magpahinga ka na, tay. Kami nang bahala sa mga naiwan mo. Ngumiti si Naldo. Marahang ipinikit ang mga mata. Narinig ni Rigor ang huling kataga na binulong ng ama. Halika na, Jose. Handa na akong sumama sa liwanag.
Matapos nun, tuluyang binawian ng buhay ang matanda. Ngunit bago pa man tuluyang magtapos ang buhay, naipaliwanag niya ang mga karanasan, dahilan kung bakit nakarating sa atin ang kwento ni Naldo at ng kaibigan niyang si Jose. Ang taong nagtatangan ng kapangyarihan, ang selyo ng San Benito at Sator Coronados. Ang susunod na kwento ay bagong kwento pa rin mga kabayan. Ito ay tungkol pa rin sa Sator Coronados. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mang Salome. Taong 1980. Sibulan Negros Oriental. Hoy Salome, umaga pa lang nag-iingay ka na dyan ah. Ano ba yung inuukit mo sa tabletang bato? Hindi ba sapat yung mga hinulma mo? Sangkaterba na nga yung mga yun nakatambak sa kwarto eh. Wika ni Mang Ganoy sa kapatid na si Mang Salome. Kasalukuyang hinuhulma ni Mang Salome ang nabiling kaperasong marmol sa kakilalang sepulturero. Ukitan ng dasal ng medalyong Sator. Malapit na sanang matapos. Kulang na lamang ng isa. Ay naku, napakaingay ng bunganga mo. Bumalik ka na nga lang sa pagtulog. Hindi ka naman nakakatulog eh. Wika ni Mang Salome. Nasa ginagawa lamang ang tingin. Hindi nag-abalang lumingon sa kapatid. Sabihin mo nga sa akin kung paano ako makakatulog. Ang ingay-ingay mo riyan. Parang nababaliw ka na sa lagay mo eh. Salome, habang tumatanda ka kung ano-ano ang ginagawa mo, hindi na kita maintindihan. Diyos mio kang gurang ka. Pati orasyon inuukit mo sa bato. Meron pang lapida. Bakit mo kasi pinupuna yung ginagawa ko? Hindi nga kita pinapakialaman eh. Kasi naman kapuna-puna. Meron ka ng 6 na marmol, kulang pa ba? Nakakaubo yung alikabok eh. Lumayo ka kasi para hindi ka maubo. Yung kusina yung atupagin mo para makapagkape tayo pagkatapos ko rito. Ako yung mas matanda tapos ako yung uutusan. Aba ayos din to ah. Kapag sinunod mo yung sinabi ko, bibigyan kita ng pangsugal mamaya. Narinig ko mamayang hapon may sabong. Ay, kung ganyan ang usapan, ipagtitimpla kita ng kape. Lulutuan pa kita ng agahan. Ano ba ang gusto mo? Biskweto, tinapay. Bibilan kita, sige. Natawa si Mang Salome sa sinabi ng kapatid. Kapag usapang sugal ang dali mong kausap. Tinapay yung hindi matigas. Wala na akong ngipin eh. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. O siya, pupunta na ako ng kusina para makapaganda. Napailing na lang si Salome. Tinapos na ang paghulma ng marmol. Nagtungo sa lamesa para makapagkape. Habang kasalo si Mang Ganoy, napag-usapan nila ang nasagap na balita. Pagpunta ko dun sa tindahan, naabutan ko nagkukumpulan yung mga chismosa. Ginawang pulutan yung nangyari sa kabilang bayan. Masyado na yung malayo pero umabot hanggang dito eh. Balita tungkol sa mag-ina. Inatake daw ng kung anong hayop. Yung iba sabi nila lang, parehong namatay. Yung bata daw natagpuang wala ng dugo sa katawan. Wakwak yung tiyan eh. Ganon din yung ina. Nag-iisa lang ang bahay sa gitna ng malawak na talayban. Kaya ayon, walang nakasaklolo. Pag-uwi ng asawa galing trabaho wala nang naabutan. Nakakaawa naman. Natigilan sa paghigop ng kape si Mang Salome. Napatitig sa kapatid. Napahugot ng hininga nang maramdaman ang sakit ng pagkawala. Pinuna ito nang mapansin ni Mang Ganoy. Eto naman kung makapagbuntong hininga, parang ang lalim ng tumamang sakit sa'yo ah. Higupin mo yung kape, lalamig na yan. Ganoy, wala ka ba talagang nakuwang impormasyon tungkol sa aswang na sumalakay? Paliwanag mo sa akin para may ideya ko kung gaano kabigat ang igaganti kung sakaling magkasalubong kami. Ay sus, umaarangkada na naman ang pagiging manunugis mo. Tumahimik ka na nga dyan.
Dito ka lang sa bahay ngayong araw. Bigyan mo naman ng halaga ang tahanang to. Palagi mo na lang iniiwan eh. Matanda ka na pero ang dami mo pa ring lakad. Gusto ko lang kasing tumulong. Para saan pa ang pagiging manunugis kung walang gagawin, hindi ba? Sige na, paliwanag mo ang iyong nalalaman. Dadagdagan kita ng panginom at pangtabako. Nagabot ng pera para sa bisyo ng kapatid. Ay kasi ganito yan eh. Yung narinig ko, isang tiktik ang sumalakay. May bali-balita pa. Kakilala lang ng biktima at nasa kaparehong baryo nakatira. Isang lalaki. Yun lang naman ang nakuha ko impormasyon. Mamaya, iarkela mo ako ng motorsiklo. Pupunta ako roon para makapagtanong. Igaganti ko yung mag-ina sa sinapit nila. Talagang nakakaawa eh. Etong si Salome hindi pwede yan. Kakadating mo lang ah. Alis ka na naman. Dito ka muna sa bahay kahit ngayong araw. Hindi to libingan na dadalaw-dalaw ka lang. Basta mag-arkela ka. Babawiin ko yung pera sa'yo. Huwag mo na akong kontrahin. Alam ko ang ginagawa at nag-iingat naman ako. Basta mamayang hapon ipakuha mo ko rito ha. Yung mura lang ang singil para makatipid. Napabuntong hininga si Mang Ganoy. Kapag ganitong usapan, hindi mapipigilan ang kapatid. Nang mga sumunod na oras, binalikan ni Mang Salome ang ginagawang tableta. Isa-isang inukit dito ang mga letra ng orasyon. Maingat ang bawat proseso para maging maganda ang resulta. Nang makumpleto, ganun na lamang ang pagngiti ng matanda. Ang ganda ng ngiti pero sayang kasi walang nakikita ang ngipin. Si Nolan pala ang pinakiusapan ko. May motorsiklo kasi ang binatang yon. Nasa labas na siya, papawiin ko ba? Hindi ka pa nakapaganda eh. Ang hilig mo namang umeksena, tanda. Kumatok ka nga muna bago ka pumasok. Nakakagulat ka rin eh. Pagintayin mo siya, magbibihis lang ako. Pakibalot ng tela mga tableta. Dadaling ko yan mamaya. Ano daw? Ang bigat ng mga to tapos bibit-bitin mo. Hindi mo man nakikita ang iyong sarili, Salome. Nakukuba ka na nga, magbubuhat ka pa. Maawa ka sa mga buto mo. Matandang to. Akala mo malakas ka pa eh. Konti na lang ugod-ugod na. Tinitigan siya ng masama ni Mang Salome. Naintindihan naman ng kanyang tingin kung kaya't wala ng reklamong sumunod. Binalot ng makapal na tela ang 7 tabletang marmol. Maingat na sinilid sa bayong. Naunang kinarga sa motorsiklo. Pati ang binatang driver ay napapatanong. Sinenyasan na lang ni Mang Ganoy na tumahimik kung ayaw makatikim ng salita mula kay Mang Salome. O siya, lalakad na ako. Wag mo na akong antayin mamayang gabi dahil hindi ako uuwi. Bukas, hindi rin ako sigurado kaya mas mabuting isipin mo na lamang ang iyong sarili. Talagang hindi kita iisipin, ang pangit mo eh. Pagka-uwi mo, huwag mong kalimutan na magdala ng tabako ha. Malapit nang maubos yung sakin eh. Ay nako, halika na nga bata. Umalis na tayo dito. Mamaya kung ano pang isipin niya na ipadala eh. Nakarating si Mang Salome sa mismong tahanan ng biktima. Hindi nakaburol ang mga katawan dahil sa lala ng kalagayan. Pinasunog na lamang at diretsyong inilibing ang abo. Bago nagtawag ang matanda, may paalalang ibinilin ang binata. Manong, biktima po ng aswang ang mag-ina sa bahay na yan. Balita ko rin po. Hindi makausap ng maayos yung asawa dahil sa nangyari. May narinig pa nga ako eh. May hinabol daw yan ng itak. Wala akong ideya ko nung pakay nyo. Pero, sigurado po ba kayo? Tutuloy kayo dyan? Ako ang kinakabahan para sa inyo eh. Nolan, mas mabuting bumalik ka na lang para matulungan mo ang tatay mo sa pag-aalaga ng mga baboy. Ayos lang ako dito. Huwag mo kong alalahanin. Tumuloy sa tahanan si Mang Salome. Kagad naman siyang sinalubong ng isang lalaki na may bitbit na itak. Masama ang titig nito. Akma siyang susugurin. Dali-daling nagpakilala. Sandali, hindi ako manggugulo.
hindi ako kalaban. Nabalitaan ko ang nangyari sa mag-ina mo. Nandito ako para hanapin at tugisin ang aswang na ng biktima. Tutulungan kita magigante kung hahayaan mo ko. Ibinaba ng lalaki ang patalim. Sinuri ng tingin si Mang Salome. Pinatuloy niya sa loob ng tahanan at doon nag-usap. Raul ang pangalan ko, Manong. Taga saan po ba kayo? Hindi kita napapansin dito sa lugar namin eh. Paano nyo rin po pala nabalitaan na nangyari? Ganun na ba kabilis kumalat ang balita ngayon? Kung balita tungkol sa aswang, oo. Isa itong banta sa mga tao kung kaya't pinakalat upang maalerto ang lahat. Ako si Mang Salome, isa akong manunugis. Maraming taon ko nang ginagawa to eh. Marami na akong pinuksang aswang. Isasali ko sa listahan yung nilalang na pumatay sa mag-ina mo. Nagtataka siya sa ipinakitang reaksyon ni Raul. Hindi maintindihan. Makikita sa mata ang kagustuhang magigante, pero parang nag-aalangan. Manong, sa totoo lang, kilala ko yung aswang na yun eh. Nandito lang siya sa paligid. Nagkaroon kami ng away matagal na panahon na nakalipas. Pero bigla na lang siyang gumanti ngayon eh. Ilang beses ko siyang napansin na umaaligid sa tahanan. Hindi ko masyadong pinansin kasi akala ko wala lang eh. Kaso nga lang ito nangyari. Ganun ba? Baka nag-aantay lang ng tiyempo ang aswang na yon. Sa pagkakalam ko nung sumalakay wala ka sa tahanan. Yun sigurong pagkakataong planong sumalakay ng nilalang. Hindi bale, tutulungan kita sa usaping yan. Inilatag niya ang 7 medalyon sa bawat sulok ng bahay. Nang mailagay sa tamang pwesto, nagsagawa ng maiksing orasyon. Sa pamamagitan nito, direktang paghamon sa nanggagambalang aswang. Muli nilang pinag-usapan ang detalyong deskripsyon ng tao. Pagsapit ng gabi, bantay sarado ng dalawa ang buong paligid. At gaya ng inaasahan, nakita nila ang isang lalaki na naglalakad sa kalagitnaan ng mga talahib. Hindi to mapalagay. Panay ang paglingon. Siya na po yung sinasabi ko, Manong. Ano pong gagawin natin? Mamaya bigla yung magpunta rito eh. Wala akong alam sa pakikipaglaban sa ganyang klase ng nilalang. Huwag kang mag-alala, iho. Protektado ang buong lugar. Walang magagawang aswang na yan kahit lumapit pa rito. Hindi mo rin kailangan lumaban dahil ako ang haharap sa kanya. Kami ang magtutuos. Pero hindi pa sa ngayon. Hayaan mo lang siya. Naguluhan si Raul sa ibig sabihin, pero hindi nakapagtanong nang mapansin na nag-uusal ang matanda. Kasabay nito ay ang paglapit ng nilalang. Dumaan lang. Ang nakapagtataka ay si Raul lang ang nakita, hindi ang matandang manunugis. Nang makalayo ang lalaki, hindi mapigilang magtanong. Manong, anong nangyari? Bakit parang hindi ka nakita nun? Sa akin lang siya nakatingin eh. Epekto po ba yun ang dasal nyo? Tama ka. Sinadya ko ang ganitong pamamaraan. Mas maganda kung pahihirapan siya ng paunti-unti. Paglalaroan. Mas maganda rin yan para hindi niya malaman kung sinong may gawa. Mapoprotektahan ka rin. Mas mabuti nang maging maingat. Tumangulang si Raul. Buo ang tiwala kay Mang Salome, kung kaya't hinayaan ito sa anumang gagawin. Paglipas ng mga oras, muling nagsagawa ng orasyon ang manunugis. Ganon na lang din ang pagtataka dahil 2 presensya ng aswang ang naramdaman. Ang isa ay tiktik at ang isa ay gabunan. Malakas ang banta ng gabunan kumpara sa tiktik. Tapos na sa pambibiktima ng mag-ina. Dahil dito, mas pinagtibay ang orasyon sa mga medalyon upang mapalakas ang pangontra. Nang mga sumunod na sandali, lumabas si Mang Salome nang mapansin ang puwersa nito sa paligid. Tulog na ng mga sandaling ito si Raul, kaya siya na lamang mag-isa ang sumuri sa labas. Bitbit ang sulo, latigo, dahan-dahang naglibot.
Hindi nagtagal napansin ang taong papalapit. Itinarak sa lupa ang dulo ng sulo at saka nagmamadaling umusal ng orasyong sa bulag. Umabot naman hanggang sa kinalalagyan ang depensa ng mga medalyon. Nakita kung paanong umiwas ang tao nang maramdaman ang epekto sa hangin. Napatitig ito sa tahanan, kapansin-pansin ang galit. Si Mang Salome sa kabilang banda, bagyang lumapit upang masuri sa malapitan ang nilalang. Isa itong matandang babae. May dala pang tungkod. Mahina na itong naglalakad pero hindi mapagtatakpan ng kalagayan ang tunay na katauhan. Kagad nag-usal ng dasal pangontra ang mananugis nang marinig ang binabanggit nitong kataga. Dahil na kontra, ganun na lamang ang pagkagulat. Tumingin ito sa paligid pero dahil walang makitang kahit sino, sinubukan muling bumigkas, kaso nga lang muling na kontra. Nang hindi gumagana ang mga atake, umalis na lamang ang matanda. Hinayaan niya dahil ang balak sa ngayon, kilalanin lang kung sino ang kalaban. Nasundan ito ng tingin ni Mang Salome. Pagkatapos ay bumaling sa aswang nakakarating lang. Ang tiktik. Ay Diyos ko, kakaalis lang ng isa. Meron na naman. Totoo nga ang kasabihan, kung may aalis may darating. Kaso aswang naman. Ay nako, kakatapos lang biktimahin ng mag-ina. Nandito na naman siya. Gumapang sa talahiban ng nilalang. Makikita ang pag-aalangan dahil sa depensa sa lugar. Hindi mapakali, panay ang pag-angil dahil sa epekto ng inilapat na orasyon. Nag-iiba ang anyo. Mula sa pagiging aswang, bumabalik sa pagiging tao na para bang nalilito kung ano ang gagamiting katangian. Nakakatawang pagmasdan. Nababaliw ka ngayon ano? Yan ang nararapat sa'yo. Pinatay mo ang buhay ng mag-ina. Mabaliw ka ngayon. Matapos magsalita ay lumapit na si Mang Salome. Bitbit ang latigo. Pinalupot niya ito sa leeg ng nilalang. Hindi na ito nakalaban pa. Ilang segundo ay binawian ng buhay. Ibinuka ng matanda ang bibig. Pinutol ang dila. Yan. Dahil sa dila na to, ang dami ng nabiktima mo. Susunugin ko to, kasabay ng kaluluwa mo. Bumalik ng tahanan si Mang Salome. Ginising si Raul upang magpatulong sa pagliligpit ng bangkay. Walang reklamong sumunod. Natuwa dahil napagigante ang mag-ina. Kinabukasan nagpaalam si Raul na papasok sa trabaho. Kinaragahan siya ng orasyon ni Mang Salome. Hindi nagpakampante dahil meron pang banta ng gabunan. Wala pang ideya ang manunugis kung ano ang ugnayan ng dalawa at humantong sa ganitong sitwasyon. Kung ako ang masusunod, mas magandang ipagpaliban mo muna ang trabaho. Kakalibing lang sa mag-ina mo eh. Alam kong nasasaktan ka pa sa kaganapan. Mas maganda magpahinga ka. Manong, kung ako masusunod, hindi din ako papasok eh. Kaso hindi naman ako mayaman. Patuloy ang buhay. Wala akong pangtusto sa sarili. Kaya laban lang. Kailangan kumayod eh. O sige, wala naman tayong magagawa sa ganyang usapin. Pero kung sakaling may makasalubong ka na matandang babae, may dalang tungkod, umiwas ka. Wag na wag kang makikipag-usap. May banta pa ng isang nilalang sa buhay mo. Doble ingat, iho. Pagkalis ng binata, dito na sinimulan ni Mang Salome ang huling ritual. Nagsagawa ng pentagramo upang hamunin ng direkta ang gabunan. Gumuhit ng napakalaki sa bandang bakuran. Naupo sa gitna, sinimulan ang orasyon. Nakita niyang gumalaw ang puno ng saging sa bandang harapan. Sinyales na nararamdaman na ng nilalang ang ginagawang pagtawag. Akala mo siguro makakaiwas ka. Simpleng pentagramo at orasyon lang ang gagawin ko.
Bibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag. Anong kailangan mo kay Raul? Anong sadya mo sa tao? Wika ni Mang Salome. Kinuha niya ang dalang balisong at saka itinarak sa puno ng saging. Maririnig ang napakalakas na angil. Makikita din doon sa puno ang pag-agos ng dugo. Walang sumasagot sa kanya, kaya muli itong sinaksak ni Mang Salome. Talagang ayaw mong sumagot Nagmamatigas ka. Hindi kita titigilan. Simpleng katanungan pero ayaw mo magsalita. Magdusa ka. Ito ang gusto mo Muling nagkarga ng orasyon si Mang Salome. Ginamit ang medalyon ng Sator Coronados. Dito na bumigay ang nilalang. Tama na. Titigilan ko si Raul. Hindi ko siya guguluhin. Wag, itigil mo na. Pakawalan mo ko. Pakiusap. Titigilan lang kita kapag sinagot mo na ang tanong ko. Ano ba ang dahilan? Bakit mo hinahabol si Raul? Matagal bago nagsalita ang nilalang. Kaya naman muling sinaksak ni Mang Salome ang puno ng saging. Biyanan ako ni Raul. Ikinasal sila ng anak ko. Pero nang malaman ng tungkol sa katauhan namin, iniwan niya at nagpakasal sa ibang babae. Nagpakamatay ang anak ko dahil sa lalaking yan. Swerte siya dahil hindi ko naabutang buhay ang kanyang magina. Buong pamilya sanang pagbabay. Aray! Itigil mo na yan! Mas mabuti nga iniwan yung anak mo Walang matinong tao ang magpapatali sa katulad yung aswag. Swerte ka mo dahil hindi naabutang buhay ang magina. Alam mo ba ang nangyari doon sa ng biktima? Pinatay ko. Tinanggalan ko ng dila at sinunog. At ganyan din yung sasapitin mo ngayong halimaw ka. Kinuha niya ang latigo, pinalupot sa puno ng saging. Dahan-dahan itong hinigpitan hanggang sa masakal. Hindi magkamayaw sa pagdaing ang nilalang. Kaso nga lang nakawala ang kaluluwa ng gabunan dahil nabura ang pentagramo ni Mang Salome. 2 lalaki ang dumating. Aksidenteng naapakan ang pentagramo. Kayong dalawa, ano ba ginagawa nyo dito? Dahil nanlilisik ang mga mata ni Mang Salome at meron pa itong hawak na patalim na may dugo. Hindi nakapagsalita ang dalawa. Sasagot ba kayo o puputulin ko ang dila nyo? Bilisan nyo! Ano ho kasi? Kakausapin lang ho namin si Raul. Itatanong lang po namin kung kailan siya makakapagbayad sa utang niya. Ay naku, mga tao talaga. Yan ang hindi ko masasagot. Kumakain pa si Raul. Balikan nyo na lang mamayang hapon. Uuwi din yon. Ano pa? May kailangan pa ba kayo? Matapos magsalita, umalis na ang dalawa. Bumalik sa pagriritwal si Mang Salome. Kung kailan nahuli ko na, saka merong eksena. Kaunti na lang Nakawala pa. Hindi ganong kadaling humuli ng kaluluwa. Matapos ng kaganapan, inantay na lamang ang pagbabalik ni Raul. Pagdating, nakaramdam kagad ang manunugis ng kakaiba. Umuwing sakitin, nangihina at namumutla. Dinama ni Mang Salome ang enerhiya nito. Napakunot ng may mapansing mali. Sinuri ang mga mata. Dito napagtantong nawawala ang kamalayan ni Raul. Pinahiga niya ito malapit sa medalyon. Ilang sandali pa ay nawalan ng malay ang binata. Sige lang iho, magpahinga ka lang muna. Nakakainis kasi. Nakawala pa yung nahuli ko Mabuti na lang talaga, nakargahan kita ng orasyon kanina. Hindi gaanong umepekto ang sumpang inilapat sa'yo. Matigas talaga yung ulo ng nilalang na yan Matapos magsalita, muling umukit ng pentagramo si Mang Salome. Dinala sa loob ng pentagramo ang puno ng saging. Inukitan ng iba't ibang uri ng letra. Nagdasal ng inkantasyon. Buong puwersang sinaksak ang puno. Muli niyang narinig ang paghiyaw ng nilalang.
Swerte ka lang kanina dahil merong nanggulo sa ritual ko. Ngayong nandito ka na, papatayin na kita. Talagang binalikan mo pa si Raul, ah? Dali-daling pinulupot ng matanda ang latigo sa dulo ng puno, sabay higpit upang masakal. Ganon na lamang ang pag-angil ng nilalang. Nararamdaman din ni Mang Salome ang pagwawala nito dahil sa paggalaw ng mga medalyon. Laking gulat ng matanda. Naririnig niya ang bawat pagsigaw. Nasa malapit lang ang aswang. Dali-dali niyang hinugot ang latigo at saka lumabas. Patuloy pa rin sa pag-uusal ng dasal hanggang sa makita ang hinahanap. Nakabulagta ang aswang sa talahiban. Kagad itong tumayo nang makita ang manunugis. Panay ang pag-ilag ni Mang Salome sa ginagawang pag-atake. Hindi na ganong kalakas at kabilis ang kilos nito dahil sa mga ginawa ng matanda. Talagang pumunta ka pa rito, ano? Nagbabakasakali ka ba na mapapatay mo kaming dalawa? Pinaglaruan ni Mang Salome ang gabunan. Paulit-ulit na hinahampas ng latigo. Naturingan kayong pinakamalakas sa pisikal na laban. Kaso ang problema, hindi yun ang ginamit ko sa'yo. Pasensyahan tayo. Dito ka na mamamatay. Matapos magsalita ni Mang Salome, kinuha ang punyal, pinunasan ng puting tela, kinargahan ng orasyon. Dahan-dahan niya itong binaon sa puso ng nilalang. Ang ginawa kong proseso sa'yo ay isang maayos na paraan sa pagkitil ng buhay ng isang nilalang. Nirespeto pa rin kita. Kahit ang dapat sa mga kagaya nyo, patayin na lang ng diretsyo. Pero alam ko na meron kang pinanghuhugutan. Meron kang dahilan sa pambibiktima. Kaso nga lang, hindi pa rin tama ang pumatay. Sinunog ni Mang Salome ang katawan ng nilalang. Bumalik na sa tahanan. Pagkarating niya ay gising na si Raul. Manong, wala po ako may bibigay sa inyo kundi pagpapasalamat lang. Ay sus Mariosep, sa dami ng nangyari, bayad ang iniisip mo. Iho, ang layunin ko ay makatulong sa kapwa laban sa mga hindi ordinaryong nilalang. Hindi ako kumikita ng anumang salapi. Yung sahod mo ipunin mo, pambayad doon sa mga pinagkakautangan mo. Istorbo yung mga yun. Nagpunta dito, nagsasagawa ko ng ritual. Nakatakas pa yung hinuli ko, magbayad ka kasi ng utang mo. O siya, sige na. Lalakad na ako. Mag-iingat ka. Hinatid siya ni Raul hanggang sa kalsada. Pagkarating sa bahay ay sinalubong siya ni Mang Ganoy. O, nandito na yung matandang lakwatsera. Kumusta ang lakad mo? Hindi pa nga nakakaupo yung tao. Puro panlalait na. May pagkain ba dyan? Nagugutom na ako Meron sa lamesa. Pinagtabihan kita. Ano nga nangyari? Napuksa mo ba yung aswang? Nasaan na yung tabako ko? Wala kang dala Ano bang akala mo? Nagpasarap ako doon. Nanugis ako ng nilalang. Bumili ka na lang dyan sa tindahan. At syempre, oo. Napatay ko yung aswang. Ako pa ba? Napakahambog talaga. Pero napansin ko nag-iiba yung pamamaraan mo. Dati talagang nakikipagsabayan ka sa mga nilalang na yan Nakikipagpatayan ka. Pero ngayon dinadaan mo sa orasyon, mga pentagramo, medalyon at iba't ibang uri ng ritual. Ano ba nangyayari? Syempre sa edad kong to, kailangan makaisip ng ibang pamamaraan. Oo, malakas ang tangan kong sator, pero ang katawan ng tao ay may limitasyon. Ngunit ang lakas ng ating pananalig, ang lakas ng iba't ibang uri ng mga dasal, yan ang walang hangganan. Yan ang ginagamit kong paraan. Ganun ba? O sige na, wala naman ako naiintindihan Kumain ka na lang siguro dyan para magkalaman yung sikmura mo. Ganito man madalas ang pakikitungo ng kapatid sa kanya. Malaki ang pagpapasalamat ni Mang Salome kay Ganoy. Suportado siya nito sa piniling larangan. Alam din ng kanyang kapatid na marangal at dakila ang layunin ng gawain nito. Ginagamit niya ang kaalaman para sa kapakanan ng ibang tao.